Magandang araw mga tol, Terence Bud Crawford pumunta pa sa UK para suportahan ang trainer niya na si Bomac. Nangyari nga po kahapon ang hearing ni Bomac tungkol sa kanyang kaso na pagdadala ng armas sa UK. Inamin naman ni Bomac na nagdala talaga siya ng armas, kaya pinagbigyan siya ng hurado mga tol. Binigyan ng 20-month suspended prison sentence after pleading guilty over his gun charges. Ibig sabihin yan mga tol, makakauwi na ng USA itong si Bomac. Hindi naman mabigat yung kaso ni Bomac, nagkataon lang na nahulian ng armas. Sa ibang banda naman, Canelo Alvarez wala daw pakialam kahit sino ang kalaban niya sa Mayo 15. Tuwing Mayo napapalaban niya po si Canelo Alvarez. Tinanong siya tungkol kay David Benavides kung ito na ba ang susunod na target. Sagot naman ni Canelo dyan, wala akong pakialam kahit sino ang kalaban. So antayin natin na matapos yung laban ni David Benavides kontra Demetrius Andrade. Kung sino ang panalo dyan, maging mandatory ni Canelo Alvarez. So 3 laban nga po yung pinirma ni Canelo under ng PBC promotion. Sa ibang banda naman, Murodjon Akhmadaliev kontra Kevin Gonzalez. Nanalo nga po ang matchroom promotion ni Eddie Hearn sa first bid for WBA title eliminator. Nanalo ang matchroom promotion sa halagang $120,000. So maliit lang ang bayad kay Akhmadaliev na dating unified champion. Matindi rin itong kalaban ngayon ni Akhmadaliev, isang Meksikano. May kartadang 26 wins, 13 KOs, walang talo. Matapos nga po matalo si Murodjon Akhmadaliev kontra Marlon Tapales. Susubukan ulit ng Akhmadaliev na makabalik at maging WBA title eliminator. Kung sino ang panalo kay Naoya Inoue at Marlon Tapales sa December 26. Posibleng makalaban ulit sa champion si Akhmadaliev kung matalo niya itong si Kevin Gonzalez. Matatandaan yung payag ni Naoya Inoue, gusto daw niya makalaban si Akhmadaliev, Luis Nery at kasama na dyan si Cuadro Alas Casimero. Yan po ang 3 matinik na pwedeng mapalaban kay Naoya Inoue bago umakyat sa featherweight division. Pero kailangan makalusot si Inoue dito kay Marlon Tapales. Porsigido nga po ngayon si Tapales at gusto niya ipakita ang kanyang tunay na abilidad. So abangan po natin sa December 26 kung kayang ma-upset ang monster ng Japan. Sa ibang banda naman, Timothy Bradley sinabing may expose si David Benavides kontra Demetrius Andrade. Wala pa daw kasi nakalaban na matinik itong si David Benavides na magpa-expose sa kanyang galawan. So ngayong November 25 laban kay Andrade. Abangan daw natin kung paano ma-expose ang kahinaan ni Benavides. Naniniwala nga po si Tim Bradley mga tol na matatalo pa rin si Benavides kung makalaban niya si Canelo Alvarez. Matapos nga po magretiro si Tim Bradley, naging fight analyst na lang ito at commentator sa ESPN. Si pambansang kamao Manny Pacquiao lang ang tumalo dyan kay Tim Bradley. Isang matinik na fighter din yan sa welterweight division. Sa ibang banda naman, Derek Chisora sinabing easy fight lang si Francis Ngannou kay Tyson Fury. Matapos makita ni Derek Chisora ang training ni Francis Ngannou, hindi daw ito magandang tignan dahil pulbos lang kay Fury kung ganyan ang galawan. Pero sabi naman ni Derek Chisora baka nagbibiro lang ang galawan ni Francis Ngannou. Pero base dito sa video mga tol, sinasadya talaga ni Ngannou. Makikita naman po natin walang laman yung mga suntok na Ngannou. Pero malaki talaga ang pagkakaiba ng UFC sa boxing. Sa UFC kasi kahit wasawas yung mga banat at pasampal, masakit pa rin pag tumama dahil manipis lang yung gloves. Hindi katulad sa boxing kapag pasampal at wasawas ang tirada. Kahit tumama yung mga tol, kulang sa power. Kaya yung mga boksingero mas solid kapag tumama ang suntok. Okay mga tol, laban na lang po natin ang laban ni Ngannou at Fury.